Carl, ikaw na mag-lead ng singing. Uy, di man pwede. Okay, Gerald, ikaw na mag-lead ng singing. Mga isa-isang song lang. Sino po song leader? Ako na po? Ikaw na, ikaw. Sige po, sige na po tayo. Pakisabi Okay. ng title ng song. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay simula sa ating midweek service. Ngayon, dahil nagtutunan po tayo sa Zoom meeting. At narito po ang ating unang awitin, Seven in Sunlight. At pagkatapos ito, ating hiningin ang panalangin kay Brother Sinon. Okay, hindi po nakita? Really sing. Walking in sunlight all of my journey, over the mountain to the deep vale. Jesus has said, I never forsake thee, promise divine that never condemn. Heaven is sunlight, heaven is sunlight, filling my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises in mine. Shadows surround me, shadows around me, never conceal my Savior and mine. He is the light in His no darkness, ever and walking close to His side. Heaven is sunlight, heaven is sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises, Jesus is mine. In the bright sunlight, ever rejoicing, praising my way to mansions above, singing His praises. Today I'm walking in sunlight, sunlight of love. Heaven is sunlight, heaven is sunlight, filling my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises. Jesus is mine. Ako'y sama-sama manalangin. Banal-banalan o Diyos, sa Diyos na lang. Ipin ka pasalamat sa mga sa Diyos. Kung saan, ngayon ka po yung mga anak, ngayon ka po upang sambahin ka sa Espiritu at Tawanan. Salamat po Diyos. Nakalakasan, kalusugan na ibinay mo sa araw-araw, ng buhay. Kung saan ikaw po ang nariyan ng Diyos, na kami patuloy, nagyunabayan po kami. Hanggang sa mga sa Diyos, na nato po kami nagpuri sa iyong pangalan sa pamamagitan ng Diyos ng aming pag-awitan at sa pagkinig na iyong mga salita. O Diyos, samahan po kami hanggang sa pasamtalang matapos po namin ang gawain ito. Sapagkat ang iyong mga anak o Diyos na patuloy na magpuri ng pangalan kami ito o Diyos. Nawa, bigyan mo kami ang karunungan, kagalingan, ang kalakasan at dalaan sa namin o Diyos sa mas masandawa o Diyos sa mga aming kapaginggan, aming mga salita. Dapat sa ito, Diyos, ay tumimo sa aming pag-isipan, pag ito'y magamit namin sa aming pananampalataya sa iyo. Pag kami po ay lumago sa kalakasan, ito ay yung mga salita. Pag ito'y magamit namin sa maibagi naman sa iba. Dalaan sa amin, O Diyos, bigyan ko kami pagpatnubay, hanggang sa pagsamantala mataas po namin naralin ito, Diyos. Samahan po ng Diyos, ganoon din, mga malamin sa buhay na hindi nakapili sa ito. Ingatan po sila, gaya ng sa amin. May mga karamdaman, pagaling na sila, O Diyos. Basta nawa ang gamot, na nainom sa kanila, o sila sigaling. Ganoon din mga malamin sa buhay.
Kaya patuloy silang pagsaganahin ng Diyos. Kasi upang sa kanilang pananampalataya ay lumanggo naman sila. Sa mga nagwawalang bahala na o Diyos, lakasin pa sila o Diyos. Upang kami sama-sama maglingkod sa iyo, Panginoon. Dalan sa inyo, Diyos, sa patawaran po kami sa aming nagagawang kulang, pagkasala, laban sa iyong harapan. Ang natin sa madalangin, sa Panginoon Hesus na magkapagligtas. Amen. Amen. Okay. Kaya bago mo natin tawagin sa ang ating kapatid na June, ay ating pong awitin hymn 88 from The Gospel is for All. Okay. Kita, ready, sing. Of one the Lord has made, the wonders all come forth. Where sinners must go His grace, the gospel is for all. The blessed gospel is all, the gospel is for all. Where sinners must go His grace, the gospel is for all. Say not the heaven, beyond we have no call, or why shall we rebel so long? The gospel is for all. The blessed gospel is for all. The gospel is for all. Where joy must go His grace, the gospel is for all. Receive ye freely, freely, from every side all. Unless they cannot be, the gospel is for all. The blessed gospel is for all. The gospel is for all. Where sinners must go His grace, the gospel is for all. Okay, kapatid na John. Okay, magandang gabi mga kapatid. Kakaiba itong ating midweek service ngayon. At pasalamat tayo na matuloy pa rin natin kahit na tayo ay magkakalayo. Ito ang kainaman ng bagong technology. So, nasa iba't ibang mga lugar tayo, mga iba nagbabakasyon, tulad namin na nandito sa Mactan Island. Papunta kami ng Butuan City. So, dito tayo inabot ng midweek service. Salamat tayo sa mga kapatiran na nasa Zoom. Sa mga kapatid na naghihintay sa online, ay medyo pagpasensya ninyo at hindi kinaya ng powers namin. Anyway, ito ay ating i-post para sa mga gustong makinig ay pwede pa rin. So, itong ating season, no? Bukas na yata yung pinakahihintay. Marami ng mga pag-uusap ang nagawa patungkol sa tungkol sa kapanganakan ng Panginoong Hesus, kung kailan ito nangyari. Subalit, ang nais ko mga kapatid ay ang sagutin ang tanong na bakit. Baka naman mas mahalaga yung tanong na bakit kaysa yung kailan. Bakit kaya pinanganak ang Panginoong Hesus? O bakit kaya siya ay pumunta rito sa sanglibutan ito? Kaya hayaan niyong i-present ko sa inyo ang 7 dahilan. Maaring overlapping ang mga reasons na ito, pero subukan nating maging specific upang lalong magkaroon ng kahulugan sa atin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Una mga kapatid, na naisip ko bakit siya pumarito, kasi naman ang Diyos ay pag-ibig.
1 John chapter 4, verse 8, God is love. Kahit na doon sa umpisa pa lamang, yung tanong na bakit nilalang pa ng Diyos ang tao? Naisip niyo na ba yun? Ang isang reasonable na sagot na sa akin ay binigay ng aking naging teacher ay sabi niya, because God is love. Tulad natin, kung tayo ay may pagmamahal, ini-express natin yung ating pag-ibig. So when God expressed His love, kinailangan niya itong, naging dahilan upang gawin niya yung tao, dalangin niya ang tao. At mayroon siyang plano para sa tao na maging kasama ito sa walang hanggan. Kaya nga lamang, ang tao ay lumabag sa kanyang kautusan at humiwalay o nahiwalay sa kanya. And because God is love, mayroon siyang plano paano ito mabibigyan ng solusyon yung kasalanan ng tao. Kaya, meron tayong tinatawag na scheme of redemption. Ang pagparito ng Panginoon Jesus. Now, going back sa dahilan bakit siya pinanganak, nasabi ko ay dahil sa pag-ibig. Well, John 3:16 will explain, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but will have an everlasting life. So, yun nga ang isang dahilan ng pagparito ng Panginoon Jesus. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, meaning sa humanity. From the start naman, mahal ng Diyos ang tao, sabi nga po natin. Bagamat ang tao ay gumawa ng kasalanan at galit ang Diyos sa kasalanan, pero mahal ng Diyos ang tao. At itong dahilan, kaya pumarito ang Panginoong Jesus upang iligtas niya ang tao. Now, ang pagmamahal ng Diyos sa tao ay walang kondisyon. No? Hindi kinakailangan magpakabuti muna yung tao para mahalin siya ng Panginoon. Hindi nga ba sinasabi, Roma Kapitulo 8, versikulo 5. Napagpalit ko na naman ito. Roma 5:8. Yan. At medyo malilit ang letra ng aking Bible na dala. Pero babasahin natin, hanapin ko yung verse, Romans 5:8. Ganito ang sinabi. 4:5-8. Datapwat, ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. So maliwanag mga kapatid, dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa mga taong kahit na may kasalanan, ay dumating ang Panginoon Jesus. Dumating siya at ang kanyang mission niya ay ililigtas niya pamamagitan ng kanyang kamatayan. So that brings us to our second reason na pumarito ang Panginoon Jesus to complete God's plan of saving man. Pumarito siya upang kumpletuhin yung plano ng Diyos. Nung naging masubayin ang tao sa Diyos in the beginning, no? May plano na ang Diyos paano niya i-redeem ang tao. Genesis 3:15. Sabi niya sa ahas, yung binhi ng babae ay dudurog sa kanyang ulo na ang diablo. Samantalang yung binhi naman ng diablo ay dudurog sa sakong ng Panginoon, ng binhi ng babae. At ang binhi ng babae na tinutukoy ay wala pong iba kundi ang Panginoon Jesus. Yung sasabi na dudurog sa sakong, masasaktan niya ang Panginoon. At yun namang sabi dudurog sa ulo, ay fatal yun. Kapag ulo nga ang nadurog, wala ng pag-asa yung may ulo, patay. Yun ang kahulugan po nun, natatalunin ng Panginoong Jesus ang diablo. Now, yung binhi ng babae na tinutukoy ay ginawang promise kay Abraham. Binigyan si Abraham ng dalawang pangako, yung tatawag na land promise at saka yung seed promise. Yung land promise ay yung ipagkakaloob sa kanila, yung lupang pangako ng Kanaan. Pero yung seed promise ay tumutukoy sa Panginoong Jesus, na kung saan ay sinasabi nga
na yung binhi ni Abraham ay hindi marami ang tinutukoy, kundi ang binhi na ang Panginoong Jesus ang kanyang tinutukoy. Kaya yung binhi na ipinangako sa kanya na maging dahilan upang ang lahat ng bansa ay pagpapalain ay walang ibang tinutukoy kundi ang Panginoong Jesus. Ito, tingnan ko kung makikita ko, no? Galacia, Kapitulo 3, versikulo 16. Yan, mas madali pala dito sa aking cellphone. Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya ng iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Yan. Kaya yung binhi na sinasabi natin ay pinangako kay Abraham. Magiging pagpapala siya, sabi, sa lahat ng bansa. Genesis Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 4. At ang pagparito niya ay hinulaan ng mga propeta na kagaya ni Isaias. Ang mabasa natin, Isaias Kapitulo 7 muna, versikulo 14. Ito, chapter 7, verse 14. Kaya ang Panginoon niya ay magbibigay sa inyo ng tanda, narito isang dalaga ay magbilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Alam natin ang tinutukoy dito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At inulit ito sa chapter 9, verse 14, verse 6. Na sinasabing sapagkat sa akin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. At wala rin ibang tinutukoy kundi ang Panginoong Jesus. So itong mga hula na sa lumang tipan hanggang sa hinulaan din kung saan siya ipapanganak. Ayon sa Mikas Kapitulo 5, versikulo 2, doon sa Bethlehem, sabi, ipapanganak siya. At nang dumating nung taktang kapanahunan, Galacia Kapitulo 4, versikulo 4, sabi ni Apostol Paul, ito ng katuparan, ang kanyang pagparito upang kumpletuhin niya yung plano ng Diyos ng pagliligtas sa tao. Datapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na pinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ayan, no? Kaya kapag tinignan natin sa Bible, ang kapal nung nasa kaliwang bahagi, pag binuksan mo yung whole Bible, yung nasa kaliwa, yun ang nagsasaraysay ng background ng Panginoong Jesus. Paano siya dumating? Saang lahi siya nanggaling? Ano nangyari sa kanyang mga lahi? Ano mga nangyari sa mga bahagi ng mundo hanggang sa takdang panahon, sabi, ay pinanganak siya ng isang babae sa ilalim ng kautusan. So ito ang isang dahilan kung bakit pumarito ang Panginoong Jesus para kumpletuhin niya yung pagliligtas ayon sa plano ng Panginoong Diyos. At kalakip nito, pangatlong dahilan na maisip natin ay upang tuparin niya yung mga nasa hula mula sa lumang tipan. Kung ating pag-aaralan ang kabuuan ng Bible, mga hula ay nasa lumang tipan at ang mga katuparan ng mga hula ay nasa bagong tipan. At mayroong ginawang pag-aaral mga kapatid. Sa lumang tipan ay mayroong humigit kumulang na mga 300 mga hula may kinalaman sa Panginoong Jesus. At lahat ng mga hulang yon natupad sa Kanya. Kaya nga itong katuparan ng mga hula na ito ay isang patutuo na yung Biblia ay galing sa Diyos. Paano nangyayari na ang 300 na mga hula ay matutupad sa isang katulad ng Panginoong Jesus kung hindi siya kinasihan ng Diyos? Kung gawa-gawa lamang ng tao ang Bible, yung 300 na mga prophecies hindi mangyayari na katulad ng nasusulat. Subalit ito nga ay gawa ng Diyos sa mga hula sa lumang tipan, mga prophecies, nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kaya isipin na lamang natin,
kung ang Panginoon ay hindi dumating na katulad ng hinulaan o nasa prophecy sa lumang tipan, ano kaya ang magiging pananaw natin sa Diyos? Di ba nga ba magiging sinungaling ang Diyos? Pero hindi po. Sabi ng Tito 1:1, si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at sa pagkaalam ng katotohanan na ayon sa kabanalan. Tito 1:1. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na pinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. O ay lalabas sa sinungaling ang Diyos kapag hindi paparito ang Panginoon. Kaya ang kanyang pagparito ay upang pagtupad sa pangako ng Diyos at upang tuparin ang mga hula tungkol sa Kanya. Kaya marami sa lumang tipan, katulad ng mga nangyari sa kanyang kapanganakan, nasa hula yun. Kung saan siya pinanganak, nasa hula yun. Mga nangyari sa kanyang kapanganakan, nasa hula yun. Yung kanyang paglaki, yung kanyang ginawang ministeryo, pangangaral, hanggang sa kanyang kamatayan, lahat yun nasa hula. Kung hindi siya dumating, lalabas ang Panginoon ay kasinungalingan ang naisusulat. Pang-apat na naisip natin na dahilan bakit siya pinanganak ay upang maging final sacrifice sa kasalanan ng tao. Anong ibig natin sabihin? Sa lumang tipan kasi mga kapatid, ang kanilang paraan upang mapatawad ng kasalanan ay yung paghahandog nila ng mga hayop. At mayroong iba-ibang kategorya. No? Yung may tungkulin o nakakalamang, nakakaraos sa buhay, mayroong mga baka, turo, tapos susunod may mga tupa. Hanggang ang iba sa mga mahihirap mga ibon. Yan ang inihandog nila. Kaya ang Panginoong Hesus, yung inihandog sa kanya, no? sa kanyang kapanganakan, no? 2 pigeon lamang. Pero sinasabi ng lumang tipan na sa walang pagbubo ng dugo, sabi, pagbuhos ng dugo ay walang kasalanan, walang kapatawaran ng kasalanan. Nasa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 2. Kaya sa lumang tipan ay ganoon din ang nangyayari. Ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kaya sa lumang tipan yung mga tupa o mga hayop doon ay kinakatay, pinapaabos ang dugo, sinusunog. Yun ang handog nila para mapatawad ang kanilang kasalanan. Ngayon, sa bagong tipan mga kapatid, sabi ni Juan Bautista, nang ipakilala niya ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, sabi niya, "Behold the Lamb of God." O kaya ang Panginoong Hesus ang kordero ng Diyos. Ngayon sa kanyang pagiging kordero ng Diyos, inihandog niya ngayon ang kanyang dugo. Kasi ang dugo ng mga hayop sa lumang tipan hindi makapagpapatawad, sabi ng Hebreo 10:4. Sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-aalis ng mga kasalanan. Kaya ganun ginawa ng Diyos. Verse 5. Kaya pagpasok niya sa sanglibutan, tumutukoy sa Panginoon Jesus, ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Tulad sa lumang tipan, mga hain at handog, ngunit isang katawan ang sa akin ay nihanda mo. Upang mangyari ang paghahanda ng isang katawan sa Panginoon Jesus, kailangan niyang pumarito at ipanganak. Kaya masasabi natin, isang dahilan yun. Upang siya maging final na handog o sakripisyo sa kasalanan ng mga tao. Pumarito siya, no? Pinanganak siya upang tuparin ang kanyang misyon. At ano nga ba ang kanyang misyon? Luke chapter 19, verse 10. To seek and to save the lost. At sa kanyang ministeryo ay tinawag niya ito na gawain ng Panginoon. Ayon sa Book of John,
verse 4, verse 34, nung kausap nga niya yung babaeng Samaritana at akala ng mga apostoles ay mayroong nagdala sa kanya ng pagkain kasi sabi niya mayroon akong pagkain. No, akala nila pagkain literal. Pero itong sinabi niya sa verse 34. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. So siya ay mayroong misyon. At ang ginawa niyang pakikipag-usap doon sa babaeng Samaritana ay yun ang kanyang misyon, ang pagliligtas sa mga kaluluwa. Kaya inulit ang idea ito sa chapter 6. Na mayroong seryoso ang Panginoon sa kanyang pagiging, sa kanyang paggawa sa gawain. Na kung saan sabi niya, malapit na, 6:4, ang pagpasko ng pista ng mga Hudyo. At sinasabi niya rito na kailangan niyang gawin ang gawain noong nagsugo sa kanya habang araw pa. At ito nga tumutukoy sa kanyang pagliligtas. Hindi ito nagawa ng Panginoon ang hanapin at iligtas ang mga nawala kung hindi po siya pinanganak. So, ayun. At sa Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 8, ang kanyang pagparito mga kapatid ay pagpapakumbaba. Sabi ni Pablo, hindi niya inisip na pagkapantay sa pagka-Diyos. Kaya sa kanyang kapanganakan ay nag-anyong tao siya. Pilipos 2:5, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibasay na sumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa cross. Now, siya ay nagpakababa, sabi. Sa kanyang pagiging Diyos, Espiritu siya, at hindi niya magagampanan ang paghuhugas sa kasalanan ng mga tao, kaya kinailangan niyang dumating sa mundong ito. Kailangan niyang ipanganak sa mundong ito. At sa kanyang pagiging anyong alipin na nakitulad sa mga tao, nagpakababa siya, nagmasunurin siya hanggang doon sa kamatayan. So nag-umpisa sa kanyang kapanganakan. Magampanan niya ang kanyang misyon na mamatay doon sa cross at iligtas ang mga tao. And lastly, ang kanyang kapanganakan ay dahilan upang matupad ang hula, mga prophecy tungkol sa iglesia o tungkol sa karyan. Sa Lumang Tipan, mayroong prophecy tungkol sa iglesia. Sa Isaiah Kapitulo 2, 1, 2 at mga sumusunod, mayroong sinasabi na bahay ng Diyos na itatayo. At maraming bayan at mangyayari sa mga huling araw ng bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas sa mga burol at lahat ng bansa ay magsusuparoon doon. Unang Timoteo 3:15 ay alam natin ng bahay ng Diyos ay tumutukoy sa iglesia ng Diyos. Ganon din ang hula sa Daniel 2:44, ang kaharian ng Diyos ay matatatag. At nang dumating siya ay sinasabi niya, ang kaharian ng Diyos ay malapit na. At sinabi sa Matthew 16:18, itatayo ko ang aking iglesia. At ang katuparan na nito ay nangyari noong siya ay namatay kasi kinailangan na maibuhos ang kanyang dugo
at ang dugo na yon ang pinampayad niya sa iglesia. Gawa, Kapitulo 20, versikulo 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So, sa pagbuhos ng kanyang dugo, ibinayad niya ito sa iglesia at nagkaroon ng iglesia. Kaya kung ating pag-aralan ang kasaysayan, namatay siya 50 days after yung araw ng Pentecostes, doon nagsimula ang iglesia ng Panginoon. Kung hindi siya pinanganak, hindi mangyayari yun. Kaya masabi natin na isang dahilan ng kanyang pagparito ay upang maitayo, matatag ang kanyang iglesia o kaharian dito po sa lupa. So, pitong dahilan ang ating pag-aralan ngayon kung bakit ang Panginoong Hesus ay pinanganak. Una, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Pangalawa ay upang kumpletuhin ang plano ng Diyos sa pagliligtas. Pangatlo ay upang tuparin ang mga propesiya sa lumang tipan patungkol sa Kanya. Pang-apat ay upang maging final sacrifice sa kasalanan ng tao sa mundo. Pang-lima ay upang tuparin ang kanyang misyon na to save the lost. Pang-anim ay upang siya ay mamatay doon sa cross. Kasi hindi mangyayari ito kung nasaan yung Diyos siya. And then, pang-pito ay upang matupad ang pagtatayo, pagsisimula ng kanyang iglesia. Ang ganda ng ating mensahe mga kapatid. Magandang gabi ulit. Gerald, closing prayer tayo, closing song. Kaya, salamat po kapatid na John sa iyong napakagandang mensahe. At sa kaming ito ay sa atin. At kung awitin ang hymn 114, I stand amazed. 114. Okay? Sing kita, ready sing. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene. Wonderful me, a sinner condemned and how marvelous, so wonderful in my soul shall ever be. How marvelous, so wonderful in my soul for me too. For me it was in the garden, he paid not the will be done. He had no victory with the sweet drop of blood for mine. How marvelous, wonderful my soul shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior for me. 5. When with the ransom glory, His face at the last will see, will be my joy through the darkness, to sing of His love for me. How marvelous, how wonderful my soul shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. At kung sa natin ang closing prayer. Tapos ito, ating mungingin ang huling panalangin at pagtapos ito, ating panalangin ni kapatid na Neil. Hymn 485, Sweet Hour of Prayer. $485.
Okay? Sini kita, ready sing. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from hours of prayer, and bids me at my Father's throne, because my God and wishes now, and sings my song, be strength and bring my soul in power relief, and all escape the tempter's there by the return, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, the joy I feel, the bless I share. Both homes inside shall spirit burn with strong desire for thy return. With some hands come to the place where God my Savior shows His face, and gladly take my station there and wait for this sweet hour of prayer. Yes. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wings around station there to him whose truth and faithfulness engage the waiting soul in rest, and sing bids me seek his face beneath us his grace. I cast on him my every care, and wait for his sweet hour of prayer. Nanil. Okay mga kapatid, tayo ay manalangin. Maraming Diyos, tela pamahal sa lahat. Salamat muli sa gabing ito na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat sa online namin nagamit upang kami po yung makapag-midweek service. Pasalamat po kami sa presensya ng bawat isa. At ganun din ang aming pasasalamat sa pangunguna po ng aming mga kapatid. At upang patuloy po kami magpalakasan sa spiritual at katotohanan. At ganun din ang aming dalangin na kami po inyong ingatan sa mga gawain pa namin sa gabing ito. At ilayin niyo po ang bawat isa sa anumang kapamakan at sakit. At lahat ng ito isama dalangin namin sa pangalan ni Jesus na tagapagligtas. Amen. 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 Gandang gabi. Amen. Si Tintin Sisa. Si Christine. Tiny, how are you? Brother Del. Oh, ikaw kasi. So, kasi, Ito. Richard. Hello. ah, Hello dyan. Sila Brad. Pangasinan sila? Oo, Pangasinan. Ito, nagluluto si Tony. Anong meron dyan? Pangasinan. Meron dyan. Ito, may pagkain namin dito. Oh. alam ko. Yan na. Puto. Hayay. Ano yan? Kami din, meron kaming salad, no? Meron kami salad. Sister Inday, ano meron ka? Ano yan? Ito. Manok? Ito yung salarin ng sushi. Manok yan. Ano yung Tapo ka. May salad din kayo? Tiny, tiny, oh. Meron tiny.
Kanina ko pa hinahanap yung audio tsaka yung video. Hindi ko Ayun, makita. salad kami, oh. Ayaw. Ulo mo. Meron kayo, meron kayong kanin ba? Salad Matthews. ako. Matthews, tulog Yun lang ka yan. na. Oh, gising pa, oh. Test. Tulog ka na, siopaw. Ah. Pau ka eh, siopaw nga naman. Uy, pau. Yung bata. Ay, yung bata. Ang Sa pula mesa. dito. Ay, hello, Tang. Kumusta? Hello po, Okay ka? Taros. Galing na? Magaling na masugat dyan? Bakit? Naoperahan siya? Ala, Oo, kasi Ryan bagong ano siya na-operahan. Wala kayo. Appendicitis na nun. Ano pa, naka-record pa. Okay. Ay, Dalawa lang kami dito. Kasama. Ako mo ni record. Record pa pala. Top record.